Makakabalik na si Jimmy Butler sa January 18 versus Denver Nuggets. Tapos na yung kanyang 7-game suspension. Wala ring team ang nakipag-trade sa Miami para sa kanya. Yung Suns, bukod sa no trade clause ni Bradley Beal, kailangan maghanap ng isang team na sasali sa kanila sa trade para ma-pick up yung kontrata ni Beal dahil ayaw ng Miami sa kontrata ni Beal na babalik sa kanila katulad nung kay Butler. Base sa report, pagbalik ni Butler sa Miami Heat, tatapusin niya yung season. Hindi rin niya di umano i-decline ng kanyang player option. Base yan sa Miami Insider. Dahil delikado si Butler pagdating ng free agency. Hindi niya makukuha yung kontratang hinahabol niya dahil sa nangyayari sa kanya ngayon. Kaya sinuspinde si Butler ay dahil sa naging komento niya noong January 3 na hindi na siya masaya sa team. Pero ang lumabas doon, merong pang ibang ginagawa si Butler. Base kay Jake Fisher, hindi siya umaattend ng morning practice. Nagre-request din si Butler na mag-travel sa mga road games nila na hindi kasama yung mismong team. Yung isa pa doon, biglang sumakit yung tiyan ni Butler at hindi naglaro ng ilang games. Sinasabi pa doon, sumama din ang loob ni Butler nang hindi ni-retain yung mga body niyang player, sina Strus, Gabe Vincent at Caleb Martin dahil din sa contract dispute. Ito sa malamang hindi mag-a-agree yung iba, pero sa tagal na rin ni Pat Riley sa Miami Heat, kahit yung ibang mga fans sa mga forum napapansin pa to since D-Wade pa, yung pagiging stricto talaga niya. Ito yung reason kung bakit inalis si Michael Beasley sa Miami Heat kahit pa siya yung second overall pick at hindi isinama sa Big 3 ng Miami. Kahit si Mario Chalmers, muntikan pa rin noon na hindi masama sa Big 3. Dahil nung rookie season nila, nahuli sila noon na gumagamit ng damo sa retreat pa ng Miami Heat. Mahigpit talaga yung sinusunod na patakaran under Pat Riley. Si Hero, Adebayo at Butler, dikit pa sila na teammate. May instance pa na pagbabasihan yung pagiging stricto ni Pat Riley. Matagal na dapat tinrade si Hero since 2022 pa. Ang isa pa sa naging tampo ni Butler, hindi agad tinanggi ng Miami yung trade rumor sa kanya at parang napilitan pa. Pero kapag kay Hero, mabilis sumagot si Pat Riley. Kaya mapapansin doon, parang pinapabura ni Pat Riley si Tyler Hero. Nung nag-i-struggle si Hero sa ikalawang taon niya, ang sinabi ni Pat Riley noon, sophomore jinx lang yang nangyayari sa kanya. Ang kinoment ng mga fans at analyst noon, busy si Hero sa kanyang out of the court antics. Ito yung mga times na gumagawa na siya ng mga rap music, kasama din yung iba mga rap artist. Kaya nga ang trash talk sa kanya dati, white boy na hindi makapag-rap, pero pinagtanggol siya ng management noon. Nung Damian Lillard at Bradley Beal trade, si Hero ang gustong makuha ng Portland at Wizards, pero nagdalawang isip noon ang Miami na ilagay siya sa package. Doon kay Beal, as in gustong pumunta na ni Bradley Beal sa Miami pero ayaw bitawan si Hero. Doon naman sa Portland, nagdalawang isip pang ilagay siya sa package. Nung nakapirma pa ng kontrata si Hero, ang sinabi niya dapat ilagay na siya sa starting unit na agad naman binigay ni Pat Riley. Sa isang comment pa dati ni Udonis Haslem, ang VP ng Basketball Development ng Miami, ang sinabi niya mas better talaga si Hero bilang 6-man kesa starting unit. Hindi kasi nagko-complement si Hero at si Butler sa starting 5 kahit pa nung last season. Dumagdag kasi yung comment na yun ni Haslem nang makuha nila si Terry Rozier sa Miami Heat. Noong 2023, na-injured si Hero, ang naging resulta nakapasok pa ng finals ang Miami. Nainis si Hero sa sinabi ni Haslem at binanggit niyang dapat hindi niya yun sinabi tungkol sa kanya. Okay pa rin naman si Hero sa sinabi ni Haslem, pero tama naman kasi rin si Hero doon hanggat sumagot si Pat Riley. Ang sinabi niya dapat hindi binanggit ni Haslem yung komento niya kay Hero dahil part pa rin siya ng Miami Heat. Kung ano man ang sabihin ni Haslem, magre-reflect yun sa team. Ang sinabi pa ni Pat Riley noon, gustong-gusto niya yung attitude ni Hero at nag-i-improve pa, na hindi man lang niya ginawa yun na i-compliment dati si Butler. Kaya nga si Butler nagparinig na dapat yung mga boss kino-compliment yung mga employee niya.